Senator, anong balita mo dun sa kaso mismo? Kasi merong balita dito na merong portion daw dun sa na redacted na andun daw yung names nung nila Senator Bato and si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ano po yung balita niya doon sa issue na yon? Ito po, no, tatapatin ko kayo, ang pending na lang ng warrant na maaaring lumabas ay para kay Bato at kay Bongo. Wala kay Aguirre, wala kay Sara, and anybody else. So, ang kung meron man dyan, baka kay Albayalde pa. But other than the three that I mentioned, wala na yun. Hindi naman kasi ibig sabihin na nandoon sa mga documents ay automatic na. Iba yung threshold nila ng ebidensya dito. Para nga siguradong walang mape-persecute, kailangan yung threshold ng evidence nila is certainty of conviction. Yun ang standard. O kaya ito. Pero itong sa kay Bongo at Bato, siguro earliest ito, baka mga early next year pa. So, they are going to be named as what, Senator? Co-perpetrators or? Warrant would be issued. Warrant would be issued as principals. They are being named as principals in this case, essentially. Yes. Kasi silang tatlo yung integral doon sa operation. Si Digong yung nag-set ng policy, si nag-utos. Si Bato yung nag-implement through the PNP. Si Bongo naman yung paymaster. Naku po, dyan po sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes III, deport. Siya daw po ay may nalamang impormasyon na may warrant of arrest pala itong si Bongo at si Bato. Ang payo ko lang po sa mga DDS, wag silang maniwala. Hindi totoo yan. No? Si Trillanes pa, di ba? Sabi nga ni Pulong, sundalong kanin daw si Trillanes. Pero kita nyo lahat ng sinabi ni Trillanes nagkatotoo. Di ba? Nagkatotoo. Sabi niya, huwag kang mag-alala, pagkatapos ng termino mo, papakulong ka namin, Digong. Hindi ko alam yung eksaktong sinabi niya o kung kanino niya yan sinabi. Kay Digong ba o sa pamilya ni Digong? Pero nagkatotoo. Di ba? At yan na nga yung katuparan ng pangarap ng halos karamihan ng mga Pilipino na mapagbayad si Digong sa nagawa niyang kasalanan sa mga EJK na nangyari sa ating bansa. 'Di ba? Panahon na nga ng pandemya, may EJK pa, 'di ba? So, 'yan po yung resulta ng pagiging palalo nitong si Digong, masyadong bilib sa sarili, ayun na, 'di ba? Nabubulok sa kulungan at lagpas 200 araw na nakakulong. Ngayon, ito naman pong patungkol sa warrant of arrest ni Digong at ni Bato. Siguro dapat limitahan ni dating Senador Antonio Trillanes na magpa-interview, no? Kasi baka mapaghandaan na siya ni Bato sa ni Bongo kasi hindi nagbibiro to. Totoo yung sinasabi nito kasi si Digong nga naioblo Sila pa kaya senador lang hindi naman sila po protektahan ni Tito Sen. Hindi naman katulad ni Chis Escudero na konsentidor. At kaalyado ng mga Duterte. Etong si Bongo at si Bato, nako, isusuko talaga yan ni Tito Sen kahit na may session siguro kapag may warrant of arrest at valid yung warrant of arrest na dala-dala ng mga kapulisan natin o ng NBI o ng Interpol Manila. Nako, sus Mario, talagang mababawasan po ang senador natin sa 20th Congress. Magiging 22 na lang sila. So, kailangan sa 2028, 14 ang senador na iboboto ng ating mga kababayan, di ba? Pag bumoto tayo siguro, kung sakaling mahuli na si Bato saka si Bongo next year, 2026,
pagdating ng 2028, siguro kailangan may kapalit na dalawa. Kasi re-election sila nitong 2025 eh. So, nabawasan ng dalawa, edi baka maging 14 po ang pipiliin natin na senador sa 2028. Yan ay kung mahuhuli si Bongo at si Bato kasi kapag nagtaguyan sa Davao, yun nga lang paano kapag may session, obligado silang humarap sa session, ano? Obligado silang magpakita sa Senate of the Philippines. Oh, 'di ba? Ewan natin kung paano kaya gagawing diskarte diyan ni ni Bongo sa ni Bato, sa ni Tito Sen ano? No? Ano kaya gagawin diyan? Parang exciting yung ganyang sitwasyon eh kasi syempre ayon naman sa batas ang pagpapahuli dito sa mga senador na ito. Si Digong ang utak, si Bato ang nag-implement at si Bongo daw po ang paymaster o yung nagbayad sa quota. 'Di ba? Ayon na rin 'yan kay Roina Garma nga 'di ba? So ngayon may option naman pala tong si Bato na sumuko na lang ng kusa. Saka itong si Bongo, may option sila sumuko na lang ng kusa, sumama na lang ng matiwasay. Katulad ng hindi pala kasi si Digong medyo umaangal pa saka yung mga kasama niya eh. Eto po si Attorney Rene Bueno, meron po siyang diyan, aral na naman sa atin. Attorney Bueno, bago tumaas. Attorney, sabi ni Alamí Downfall, pag lumabas na ang warrant ni Bato, ano po kaya ang stand ng judiciary natin? Would you like to answer, Attorney, partner? Alam mo, pag yan ay nagkaroon ng coordination sa international police, nagkaroon ng red notice, at yan naman ay crime committed during the Duterte administration, at tayo naman ay hindi naman miyembro ng International Criminal Court. So if there is a valid warrant of arrest issued by the International Criminal Court, then Bato de la Rosa can go directly. Pwede naman siyang sumama doon sa mga mag-aaresto sa kanya without going through the process of presenting himself sa judicial authorities under Philippine law. Ang yung pagpresenta sa isang hukuman dito sa ilalim ng ating batas dito sa Pilipinas ay pwede lamang i-apply kung sakasakaling tayo ay miyembro pa ng International Criminal Court. Ngunit sa pagkakataon na ito na ang ating bansa ay hindi na miyembro ng International Criminal Court, pwede nang diretsong damputin at ikulong doon sa The Hague, Netherlands ang senador na si Bato de la Rosa. At hindi naman na siguro ito mangyayari kung sakasakali man yan ay lumabas, attorney, partner, dahil as far as I know, willing naman si Senator Bato na Yeah. Kasi kakaso, may mga question nga yung ginawa kay former President Duterte. There were some lawyers on the side of the former president telling us that the arrest was illegal, considering the fact that there was a provision under the International Criminal Court that the former president should have been presented to a court, local court, before siya dinala sa The Hague, Netherlands, kasi that is part of the due process of law. Pero yan sinasabi nilang provision, I think it is Article 59 under doon sa provision dyan sa international law na kung saan dapat ipresenta, pero that is not an applicable provision under the law. okay. So, pwede nang dumiretso si Bato de la Rosa kasi normal yan, gagawin nila, questionin na naman nila yung arrest, walang jurisdiction, hindi hinarap sa hukuman, dapat dinala muna sa local court before they proceed doon sa pagpunta sa The Hague, Netherlands. Okay. Yung pala Senator Bato at Senator Bongo, may option naman pala kayong sumuko na ng kusa at wag na nga kumbaga magreklamo pa o umapila pa, 'di ba? Katulad naman din nung nangyari kay Digong, yung kanilang nirereklamo hindi po na sinagot ng Supreme Court hanggang ngayon kasi nga moot na yun Kumbaga wala na hindi naman tayo sakop ng ICC. So yung mga pinaglalaban nila na parang rule sa ICC na kapag may hinuli ay kailangan paidaan sa korte natin, na yun wala na yun, natanggal na yun. Simula nung umalis tayo sa pagiging miyembro ng ICC dahil sa kagustuhan ni Digong,
lahat ng rules na yan is ano na yan, yung ano na yan, wala nang visa yan, 'di ba? Hindi na yan na pwede pa na na kumbaga paganahin pa. Kasi wala na hindi na tayo hindi na tayo kasama diyan sa ICC. Hindi na tayo miyembro. Yun ang mali ni Digong. Siguro kung hindi tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC, baka pumwede pa yung apela na yan ni Digong at baka bago siya dalhin sa ICC o baka nga hanggang ngayon nandito pa rin siya sa Pilipinas, let's say March 11, 'di ba? Uhuli na siya ng ICC o ng Interpol, 'di ba? Tayo'y kasapi ng ICC. So lahat ng rules ay pwede po na i-apply kay Digong. Applicable lahat kay Digong. 'Di ba? Katulad niyan, interim release hindi mahihirapan. Bakit? Tayo ang tayo ang bansang Pilipinas. Ito ang bansa ni Digong at willing naman tayo na kasi yun ang sabi ng ating Yusek Claire Castro, hindi naman po kontra ang Malacanang sa kung ano man ang maging desisyon ng ICC patungkol po dito sa interim release ni Digong. Kung bigyan siya ng interim release, ginagalang yan ng ating gobyerno, 'di ba? So, 'di ba kung hindi po tayo umalis sa interim release sa ICC, baka yung interim release na yan matagal na pong nangyari. Let's say kunwari si Digong ay idadaan pa sa korte, pagdedebatehan pa yan, titignan pa kung ano ba yan, ayon ba sa batas, 'di ba? Matatagalan pa. Alam niyo naman, napakatagal ng dito ng takbo ng kaso dito sa ating bansa. At syempre, iaapela pa yan ng iaapela ng kampo ni Digong hanggang sa kung ano man ang maging desisyon, 'di ba? Doon pa lang maisusuko si Digong sa ICC. So sabi ko nga, baka nga ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin naisusuko si Digong sa ICC. 'Di ba? Kaya lang kasi umalis tayo. Kaya po, yun ang naging problema ni Digong. So kung hindi tayo umalis, 'di ba? Miyembro pa rin tayo. Baka ito pong interim release nga kung sakali lang. Kunwari nakakulong na si Digong sometime around January 2016. Dinala na sa dahig kasi napagdesisyonan na tama, ayos, talagang kailangan ni Digong na dalhin doon sa kulungan ng ICC. So kunwari nadala na doon. Meron na mga motion for interim release, 'di ba? Unlimited naman 'yan yung pagsasampa ng o pag-request ng interim release sa ICC. Di ba magiging madali lang kay Digong ang lahat. Kaya lang nga po kaya naging mahirap ay dahil nga po sa pag-alis natin sa ICC. Napasama pa. Kaya ngayon Senator Bato at Senator Bongo, kung sakali po na huhulihin na kayo ng Interpol, sumama na lang po kayo ng maayos at sabi nyo nga gusto nyo makasama si Digong at naalala nyo ang kanyang kalusugan, di ba? Di sumama na kayo sa Interpol at makakasama nyo pa si Digong doon sa ICC. Baka nga araw-araw nyo pa siyang makita, madadalaw nyo pa ang kanyang kulungan, di ba? Makakasama nyo sa library, makakasama nyo siguro baka pwede silang sabay kumain. O kaya kung mag-gym si Senator Bato, baka nandoon si Digong, pwedeng magganon-ganon pa ng ano ba yan, dumbbell ba yan? Magganyan-ganyan para mabuhayan ng dugo, di ba? Kumbaga, papabor pa kay Digong na magkakaroon siya ng kasamang Pilipino doon 24/7. At sigurado naman ako na maraming pambayad sa abogado si Bongo at si Bato. Hindi yan papabayaan ni Digong. Alam naman natin ang mga galawan yan. Sige, bagsakan nyo ako ng pondo dito. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you sa One News at kay Attorney Rene Bueno, Usapang Batas, at kay Jenny, Ma'am Jenny, yung kapartner niya. Thank you po sa pagsama niyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momwa Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.